naglabas ng hinaing si Congressman Leandro Libeste. Anya, umiiral sa bansa ang de facto martial law. Siyempre, taasan agad ang mga kilay ng mga pro-PBBM administration. Ano naman? Yes, kung ikaw ang tatanungin, ano naman ang take away mo rito? Ikaw ba ay sang-ayon ukol sa nilapag, damdamin ni Libeste na talagang de facto martial law umiiral sa ating bansa? No? Sang-ayon ka o hindi? Kung ako tatanungin ninyo, abay, kami ang konti, steady lang kayo rin. At iyan ang ating kikilatisin dito po sa ating century serye, Journey to Democracy. Ang ating pong paglalakbay o paglalakbay nating puwersa, 99.9% it's a puwera, patungo sa isang umaga kung saan tayo naman ang bida. Tayo namang mga itsapwera ang magpatakbo sa gobyerno like hell no more. Diyan lamang po kayo. Dito lamang po ako. Kumapit lamang po kayo para wag po kayong wag po kayong malaglag sa inyong mga kinauupuan po. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% it's a puwera sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, maging sa mo po kayong sulok ng mundo. Laban lang po tayo hanggang marating natin ang tagumpay. Ano po? So, bago ang lahat, mga luma ay dapat na po nating palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po ng konting suporta lang naman po. Palambing lang. Ang inyo pong pag-like, pag-share nito pong ating content na ito, no ating pong kilatis ni Mr. Juror. Ano po? Na komentaryo publiko ukol sa mga mahalagang kaganapan sa ating bayan para sa kapakanan ng halos lahat sa ating hanay ng puwersa 99.9 it's a puwera. Kung hindi man lahat tayo ay makikinabang. Ano po? So malaking ambag na po yon. Ang inyong pag-like, share, at pag-subscribe para lagi po kayong updated. At syempre, pag inyo po ito isinyer sa inyo po mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, maging mga kalaban, mas marami po tayong maimumulat. Mas marami po tayong magiging mga kakampi, at pag tayo po ay nagsama-sama, ang ating bigkis ng pagkakaisa ay pakinabang ng halos lahat tayo, kundi man lahat tayo. Bilang mga juror, tayo humuhusga sa lahat ng korte, sa buong kapuluan, akusan sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, extrajudicial killing, drug trafficking, at iba pang mga cancer sa ating lipunan ay guilty o inosente, abay, tapos ang maliligayang araw ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Hindi nila mananakaw ang pondo ng bayan, mapupunta sa dapat kalalagyan, kaya magiging hayahay ang buhay natin pare-pareho. Pati na yung mga likas na kayamanan na mana from heaven, hindi nila masusolo. Sapagkat pag ginawa nila yun, abay, himas rehas sila na agaran. So nasa atin po ang susi, bakit kamo? Isang damakbak po tayo. Pag tayo po may bulog, pumasok
sa political arena, saan namakmak po ang ating mga sagradong boto? Ang bumangga, giba. So ito labanan sa 2028 ay sa pagitan ng administrasyon, ng oposisyon at ng solusyon. Tayo po yung solusyon sapagkat tayo lang ang may konkretong plataforma para tuldukan ng korupsyon. Yung taga-administration, oposisyon at iba pa, allow silang ganon. Wala po silang plataforma. Meron silang mga panggugoy, panguuto. Kung tawagin sa wikang English, sloganeering. So, salamat sa ngayon pala. Nagpapasalamat na ako doon po sa inyong pag-like, share. So, tara na. Ang sabi ni Congressman Luistro, de facto martial law ang umiiral sa bansa. Ano po? Kung ako pala, matagal ko na sinasabi hindi lang po de facto, hindi lang martial law. Diktadorya talaga, de facto na diktadorya umiiral. Hindi po demokrasya ang ating bansa. Ano po? Huwag niyo po paduduguin ng ilok ninyo sa pag-aakala, sa paniniwala na may demokrasya umiiral sa ating bansa. Ala. Kasi, kung may demokrasya, walang itsapwera sa demokrasya Sapagkat democracy is a government of the people, by the people, for the people. Ano po? At sa pinakamaikling kahulugan niyan, na ibig sabihin, lahat tayo ay created equal, pantay-pantay. So kung ano man po ang ating mga batas, dapat lahat pantay-pantay tayo napapanagot sa batas. Kung ano ang kayamanan ni inang bayan ng nariyan, dapat may bahagi po tayo riyan. Pero hindi na ang nangyayari sa ating bayan, yung mga traidor at kawatan na iilan, sila lang ang nagigitata sa nakaw na kayamanan at hindi sila napapanagot sa mga hukuman. Dahil ang hukuman, kontrolado po nila mga traidor at kawatan. Tama, hindi? May kukontra ba? So hindi po yan ang demokrasya. Demokrasya katulad dun sa Amerika. Kita mo si Donald Trump napapanagot ng mga pangkaraniwang ang mga Amerikano bilang mga juror, grand juror at trial juror. Ano po? So yan ang ating pong hihimay-himayin po. Ano po? Ng medyo masingganan. So, una, ano po ba ang de facto? Ang de facto po ay in fact sa realidad, at yan po ang umiiral siya, diba? In fact or in effect, umiiral siya. Illegal man yan, legal man yan, hindi po yan ang question. Kung di, yan ba ay umiiral talaga. So yan po ang de facto. In fact, in effect, illegal man o legal, tama man o mali, nangyayari. Ganoon na kasimple yun. Yung iba kasi, sabi nila, hindi po pwedeng de facto kasi wala yan sa saligang batas natin Totoo nga, wala sa saligang batas. Diba? Wala naman din sa saligang batas yung mga traidor at kawatan, walang pananagutan sa batas. Diba? Pero nangyayari. Yan yung de facto. Kung ano yung nangyayari, yan yung de facto. Kumbaga, sounds like impacto. Diba? Bawal ang impacto sa ating demokratikong bansa. Dahil, lalo na, ang demokrasya po, ang ating saligang batas, 80% hango sa banal na kasulatan. Maka Diyos! Bakit ang mga impacto naghahari rito? Kasi yan yung de facto Yan ang nangyayari. Legal man o illegal, tama man o mali, yan ang nangyayari. So, di ba totoo na sabi ni Libisti de facto martial law? Totoo po yun. Bakit po kamo? Ito pong martial law o batas militar ay instrumento ng paghahari-harian. Nagagamit nila yung militar, mali man o tama ang kanilang iuutos, sunod-sunuran ang mga militar at pulis sa kanila. Bakit o kamo? Abay, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, tinanong ko yung aking kaibigan,
katandem ko sa programa sa radyo. Colonel siya nun. Colonel, matanong nga kita, medyo personal na tanong ito. Okay lang kanya, ano ba yan? Sabi ko, ikaw ba at yung mga kasamahan nyo, ano ha, na siyempre makaglorya sila kasi sila yung nasa pwesto eh. Diba? Mga juicy posisyon. Kayo ba ay talagang naniniwala na ang ginagawa ni Gloria Macapagal Arroyo ay para sa kapakanan ng taong bayan? Sabi niya hindi. Hindi pala eh. Bakit kayo sunod-sunuran? Bakit kayo, di ba? Sabi niya ganito lang yung kasimple. Kapag tinanggihan namin ang inaalok niyang posisyon para sa amin dahil hindi kami conforme sa kanyang ginagawa, napakahaba ng pila na gustong pumalit sa kanila. Sabi niya, kung pag hinayaan namin na palitan nila kami, baka mas masahol pa ang gagawin nila. Kaya kami na lang, para at least kumbaga ma-moderate namin, moderate their greed, kumbaga. Ano? So, ganun na kanyang tinanong ko din si Senador Biason, no? Panahon nun. Senador siya dun sa kapihan sa may Club Filipino. Lagi ako doon sa kapihan doon sa Club Filipino. Sabi ko, General, alin ang alin? Ang militar ginagamit ang mga politiko o ang politiko ang gumagamit sa mga militar? Sabi niya, it's a tie. Pareho lang nagagamitan. Nga naman, ang militar, pag hindi ka napagamit sa mga politiko, abay, may iwan ka sa sabsaban, sa kangkungan. Hindi alagwaranggo mo. Di ba? Pero pag nagpagamit ka, tataas ang ranggo mo, at saka magkakakwarta ka pa. O saan ka pa? So, nagagamitan naman po sila. So, malinaw po na ang kahulugan ng de facto. Ano po? So, ang tanong na siguro, bakit ganito sitwasyon sa ating bayan? Matagal na po nangyayari ito eh. Diba? Apo Marcos, nagdeklara siya ng martial law, pero kahit na nung inalis na yung martial law pa rin for all intent and purposes ang nangyayari sa bansa. Sapagkat unang-una, susunod pa rin sa kanya yung mga militar eh. Sa ayaw nila at sa gusto. Kung ayaw nila, di umalis sila. Diba? Hindi sila pwede kumontra. Kumbaga, ano mangyayari sa kanila pag kinontra na si Apo Marcos. Diba? May makuha sila. Martial law din sila. Pambirang pati. So, kung mabuti kung sisibakin na sila at di sila kakasuhan at papakukulong pa. Dadaan sila sa anong tawag doon? Military Tribunal. Ano po? Hindi naman huwis di kutsilyo. So, matagal na po. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pag in-order ni Macapagal Arroyo na sa mga pulis na kapag kami nag-ipon-ipon riyan, court martial pala yung kanina inahanap kong sa militar. Maku-court martial ka pag hindi ka sumunod kay Apo Marcos. Now, dito kay Gloria Macapagal Arroyo, painutusan niyo yung pulis na pag kami nag-ipon-ipon dyan, umpukan, mga 5, 6, 7, 8, buwagin nyo na, magrarali mo yan. Kahit wala martial law, nagagawa niya pa rin mag-ari-arian. Ganon din si Digonggong. Diba? Binantaan niya pa nga ang mga mahistado sa Kwarta at Suprema eh. Sige, kontra niyo yung mga diniklara ko martial law sa buong Mindanao. Dati nga, buong Pilipinas pa, gusto niya yung martial law eh. Talaga hindi po pwede. Diba? So, pag kinontra niya kanya, sinong, may pulis ba kayo na magpapatupad yan? May militar ba kayo magpapatupad yan? Wala eh. Diba? Ako meron. Diba? So, utusan ko lang yung aking mga pulis at militar na baliwalain kayo. Pagka na-visit pa si Digonggong sa kanila, baka padampot pa sila. Sila pa padadampot eh. Diba? Wala naman sila. Sino magtatanggol sa kanila? So yan ang kung ako nga, matagal ko na sinasabi, hindi lang martial law.
kundi diktadorya. Ang gobyerno natin, hindi demokrasya, diktadorya. Ano po? Sila ang gagawin ng atin pong nakaluklok sa Malacanang, yung mga mayor nga eh. Kasi mayor, kontrolado niya rin yung police, militar, no, doon sa kanyang bayan. Kontrolado niya, siya din may hawak ng susi ng kahadiyero. No? So, kontrolado niya ang husgado. Yan po eh. No? Ang husgado po na meron tayo ay hukuman trial by palakasan na kontrolado ng mga traidor at kawatan. No? So, hindi lamang po de facto martial law, de facto diktadorya ang meron tayo sa atin pong bayan. Ito po mga diktador, mga mayor, presidente lalo na. Ang mga mayor naman, hindi siya pa pwede mag-ari-arian kung wala siyang bas-bas mula sa presidente. Kasi yung presidente, pwede kumbaga pwede siyang tablahin eh. Di ba? By default. Sino susundin ng presidente pagka umalmam ang Pangulo? Di siyempre yung mga lokal na pulis at militar din nasusunod sa kanya. No? Siya pa kasuhan ng presidente. So ang pwede talaga kung gugustuhin lang naman. No? Hindi ko sinasabi ni si Pangulong Marcos ay ginagamit niya yung pagiging de facto diktador niya. Pero kung gugustuhin niya, at kahit na sino ng presidente, sino mayor, pwedeng gawin. Ano po? So, sila po kasi ang nagdidikta kung ano ang due process of law. Diba? Sila din ang nagdidikta kung ano ang rule of law. Diba? Siyempre, kung ikaw presidente, kaya mong kontrolin ang ombudsman. Nakita niyo yung ginawa ni Digong kay Karandang. Overall Deputy Ombudsman, sinibak niya. May nagawa ba si Karandang? Wala. Saan siya tatakbo? Sa Korte Suprema. Ihawak ni Digong, takot din ng mga maestrado kay Digong eh. Diba? Kasi sila man ay pwedeng gawa ng masama ni Digong at wala sila magagawa. Ano po? Ito ngayon, si Martires, Ombudsman. Hawak siya ni Digong. Kaya pinababayaan nila na meron silang mga korupsyon din doon sa ombudsman. Kasi, siyempre, alam nga naman wala siyang bahagi ron, di ba? Meron yan, di ba pwedeng wala. So, ang tanong, bakit ganire ang nangyayari sa ating bayang magiliw na duyan pa man din ng magigiting at mga kawatan? So, nananaig yung kawatan. Kasi yung kawatan, may ninakaw siya eh, na pagsusuhol sa kanyang mga pulis at militar. Ang mga mamayan na tunay na soberano, walang pagsuhol eh. Para kami rito sa Dicahome Subdivision ni Kawayan, Bulacan, wala kaming pagsuhol sa mga kawatan at inutil diyan sa DCCU Region 3. Ano po? So, itong developer dito na sungak-sungak, masyadong buhaya, ginagawa kami mga gatasang baka, kaya mayroon siyang pangsuhol doon sa mga traidor kawatan at inutil sa DCSUD Region 3. So, ganun yan, palawakin mo lang yan buong bansa, ganun po ang ating sitwasyon. No po? Now, 133 anyos ago, tumbok na yan ni Grat Andres Bonifacio eh. Para makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan, kailangan meron tayong bayang malaya. Malayang bayan. Ala o demokrasya ala Amerika. Complete with sangguniang bayan, mas pinalawak na sangguniang bayan. Yan po yung sanggunian sa pagitan ng mga mamayan na siya po mga sovereign people at ng mga nakaluklok sa pamahalaan. Ano po, na mga tagapagsilbi, tagapaglingkod, o mga lingkod bayan. Ano po, powered by hukuman, trial by jury of we the people. The sovereign people justice system. Nauna nang ipinayaran sa bansa bago pa tayo sinakop ng mga Kastila. Opo, panahon nila Lapu-Lapu, yan na po ang usong hukumang balangay. Trial by jury of the Council of Elders. Ano po. So yan po, binulag tayo ng Department of Education sa utos na rin ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician. Hindi po iminulat ang sabay ng Pilipino na yan pala
no ha, ang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Kaya kahit na buwis buhay, sinamahan sigat Anos Bonifacio ng ating mga ninunong katipunero. Hindi lamang para sa kapakanan nila, kundi para sa kapakanan natin sa mga susunod pang salinlahi, till His kingdom come. Mabuti tayo, kahit papano, nagkaroon na tayo ng kalayaan. Bagaman hindi kumpleto, sapagkat kulang. At ang kulang pa naman din, yung pong pinaka-importante, ang cornerstone, no po, ng demokrasya. Karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Pag tayo, alam niyo po yung Bill of Rights, yan po ay kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga ungas sa gobyerno, sa mga traidor at kawatan. Ang kaso, tinimbang ang ating Bill of Rights, kulang. Ipinagkait sa atin ang karapatan sa trial by jury, which is kambal tuko ng demokrasy, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, the epitome of democracy. So, ang nangyari, yung pong nakaluklok sa pwesto, kung sila may hawak sa pulis at militar, obligado ang pulis at militar na sundin sila. At sila nga kasi, kontrolado nila ang hukuman trial by palakasan. Po. Pero, kung katulad sa United States, kahit Presidente Trump, abay hindi basta-basta sundin ng mga militar, dahil yung mga militar man, pati yung mga justices, ay accountable to the people bilang mga grand at trial jurors. So yan ang kinakatakutan nila. At bottom line, pag hindi pa rin po nila kumbaga tinaguyod ang demokratikong proseso, abay civil war ang abutin. Makawawa sila sa mga mamayan. 300 million plus ang mga mamayan ilan lang yung mga militar, at yung mga militar at police, mga mamamayan din yan di po ba? Tingnan nyo ang nangyari doon sa Nepal, Nepal ba yun? Sa Indonesia, ganun din, sa Venezuela, well, Venezuela medyo natulungan sila ni Donald Trump, pero ganun din ang ginawa sa kanila, ginagamit din ng hukuman trial by palakasan para gagawing gatas ang baka ang mga mamayan na ang mga traidor at mga kawatan. So, ano pong gagawin natin? Magtatago tayo ng partido KKK 2.0. Demokratiko. Nating pwersa 99.9% sa pwera. Yan po ang mga original na pwersa 99.9% sa pera. Sinagat Anos Bonifacio. Gato sa Rizal. Ang ating po mga ninunong katipunero. Tayo ay, urig din naman tayo sa kapanahonan ngayon. Hindi naman tayo trying hard. Kundi talagang tunay naman, mga isa pera tayo Diba? Kaya sa milyon-milyon sa atin, kailangan mag-ibang bayan. Para mabuhay ang pamilya. Diba? So, itatagpo natin yan, pwersa 99.9% sa pwera. Sa ating hanay manggagaling ating mga kandidato. At sila ay obligadong pumirma. Pumirma ng covenant. Sa loob ng 3 buwan, pag naluklok sa pwesto, kailangan na ihain sa Senado, sa Kongreso, sa mga sangguniang bayan, malungsod, panlalawigan, ang amenda sa Bill of Rights. Karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Pag hindi na ginawa yun, kailangan nilang mabitiw sa pwesto. Pirmado po ng covenant. Pag maging yuma, hindi nila ginawa, pwedeng gamitin yung pinirmahan ng covenant sa paghahain ng mandamos petition sa Korte Suprema para sila ay mapatalsik sa pwesto. Klaro, tayo bilang mga miyembro, tayo din po ang makinarya politika. Ang pinaka walang-walang ambag po natin, yung isang sagradong boto natin, ilaan natin sa mga juror advocate candidates 2028 and beyond. Po? Tayo din mag-ambag-ambag para po sa panggastos sa makinarya politika ng ating kursunadang mga kandidato na maglalapag siyempre ng kanilang mga plataforma, sapagkat ito pong ating partido ay plataforma, hindi po pera-pera. Ano po? So, chikas-chikas lang, ambagan tayo.
Hindi po natin hayaan na gumastos ng bilyones ang ating mga kandidato, milyones, no, para lang sila ay manalo. Hindi po. Ang magpapanalo sa kanila yung ating mga sagradong boto. Pero bantayan din po natin si King George na kumulikotong. No? Magsagawa po tayo ng random manual audit sa bawat presinto. At pag may nakita tayong anomalya, antimano, damputin natin yung 7 mga komisyoner sa Comelec. Ano po? No? Damputin. At litisin sa luneta. At patawan ng kaukulang sentensya kapag ka guilty ang hatol ng jury. So, yan po ang ating pinaka-solusyon sa korupsyon at yan po ang ating salbasyon, ang salbasyon ng ating nasyon. Nasyon ng 99.9% it's a pera. Kung ang ating mga ninunong katipunero, kahit buwis buhay, no, ay sumama kay Gat Andres Bonifacio sapagkat malinaw po ang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. No po? Pagtatatag ng malayang bayan, ng demokratiko, pagpalawig ng sangguniang bayan sapagkat ang mga mamayan ay siya mga hari, the sovereign people, ano po, powered by hukumang trial by jury of we the sovereign Filipino people justice system, ano po. So, sumama sila dahil malinaw. Ito nga atin po ngayon, 2.0, kapareho pong mga adikain, dalisay at dakila adikain, ang ating pong isusulong. So, malinaw po din yan. Kwentas claras. Ano po, sa kanila noon, Gat Andres Bonifacio, hindi lamang po sila nakapagtayo ng partido politika kasi wala pa silang right to suffrage ng mga panahon yun. Tayo ngayon meron na Di ba? Meron na tayong right to suffrage. At meron pa tayong karapatan para magkasa ng citizens arrest. Arestuhin natin yung mga bumababoy sa ating sagradong boto, mga sagradong boto dyan sa Comelec Cotom. Ano po? Malinaw. Sa ating pong pagkakaisa, doon po tayo may pag-asa. At bakit hindi po tayo magkaisa? Malinaw naman ang ating bigkis ng pagkakaisa. Lahat tayo. Halos lahat tayo makikinabang, kundi man lahat tayo. Ano ba? Karapatan sa hukuman trial by jury para maging tunay po tayong hari. At ang magdidesisyon kung sino po yung ating mga opisyal na kandidato sa lahat ng posisyon ay yung mga miyembro. Hindi po ang pamunuan ng ating pong partido. Mga miyembro sa demokratikong proseso. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mga agam-agam, huwag ho kayo mag-atubili. Sa diwa ng demokrasya, itanong po ninyo. Batikusin nyo ako kung meron po kayong dahilan para batikusin. Ilapag nyo sa comment section. Po. Lapag ninyo ang inyong mga komentaryo sa diwa ng demokrasya. Ariglado. So, dapat lang juror ka. Kumpiripin nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror. Sandali po muna, bago po tayo magpaalaman. Hari nawa. Hari nawa ay ako'y nakapag-ambag. Aking sentido komon ay nakapag-ambag sa inyong kamulatan. Para maimulat po natin ating mga sarili kung ano po ang problema sa ating bayan Magiliw, ano ang solusyon at ano ang dapat nating gawin. Salamat po sa inyong panahon at ngayon pa lang, ipapasalamat na ako sa inyong pag-share, like, at pag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang inyong lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.